wala ng klase bukas. Shh! Huwag kang maingay. Mukhang seryoso si Ma'am. Baka may extra project. Alam ko tapos na tayo at talakayin ng buong kasaysayan ng wika mula sa pagiging baybayin hanggang sa pagiging Filipino nito. Ngunit napansin ko na marami pa rin nagkakamali sa pagkakaugnay ng 1937 sa Kautosan Tagapagpaganap 134. Dahil dito, napagpasyahan ko na magkaroon tayo ng comprehensive quiz bukas ng umaga. Lahat ng dates, batas, at pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino, lahat kasama. Ma'am, bukas agad po. Wala pa po kaming warning. Warning? Ashley, ang mastery ay hindi nangangailangan ng warning. Ngunit dahil hindi ko kayo gustong bumaksa, meron akong inihanda. Hindi ko kayo bibigyan ng notes. Bibigyan ko kayo ng efficient na tool. May nakita akong podcast at tinatawag nilang Wikipedia. Ito ay ginawa ng mga language expert na nagbibigay ng quick, trivia-based review. Huwag kayo mag-aksaya ng oras na magbasa ng libro. Makinig na lang kayo. Hala, podcast. Mukhang masaya yun. Yes! Kalma. Sa podcast na ito, sisiguraduhin nilang clear sa inyo ang dahilan kung bakit tinatawag na Pilipino noong 1959 at kung bakit Filipino na noong 1987. I-connect ninyo ang inyong audio sa inyong logic. Sige po, Ma'am. Magsisimula po agad kaming makinig pagdating namin sa aming mga bahay. Okay, pero para makita nyo ang format, sisimulan ko na ang episode dito. Makinig kayo sa intro para malaman nyo kung gaano sila kaseryoso sa pagbibigay ng kaalaman. Artikulo 14, Section 3. Next villain! Joke lang. Ang mga Amerikano. So go Ma'am Cheese! Pino. Parang evaluation ba yun na isang Pokemon? Wait, what? Salamat pala sa hapon, no? Ano na, Wika Warriors? Ready na ba kayo mag-level up ang kaalaman? Welcome sa Wikipedia, ang podcast na nagpapatunay na ang history ay hindi laging boring. Ako si Rafael Kenjino Felix, ang inyong language cheerleader. At ako naman si Lizzie, ang inyong Certified History Nerd. Kendin, sa ating episode ngayon, ating aalamin ang origin story ng ating pambansang wika. At para hindi tayo ma-misinform, kasama natin ang ating Wika Whisperer, ang nag-iisang bisita. Welcome back sa Wikipedia. Salamat, Lizzie at Kenjin. Excited ako makapag-usap sa inyo. Tandaan ng wika natin ay parang trending dance challenge. Kailangan natin matutunan ng bawat steps para hindi tayo maiwan. Prof. Shane, simulan natin sa mother of all language questions. Meron tayong Tagalog versus Filipino versus Filipino. Parang evaluation ba yun na isang Pokemon? Nice analogy. Parang ganon nga. Ay, breakdown natin guys. Ang Tagalog, ito ay ating original gangster OG. Ang katutubong wika ay siyang pinagbatay ng pangbansa ng noong 1935. Ang Pilipino with P, ito ang first official title, unang tawag sa pangbansang wika ng Pilipinas simulan noong 1959. At naman yung wikang yung Filipino F, ito ang ating global superstar, ang pambansang wika ng Pilipinas. At ang ating P1, France, at isa sa mga opisyal na wikang kasama ng English simulan noong 1987. Ganyan pala yan. So, ang pagkakaiba ng tatlo na yan is ganyan. So, mas dumagdag na naman ang knowledge ko about sa wika natin. So, Balik naman
tayo sa panahon ng ninuno. Ang writing system natin ay baybayin, di ba? Prof. Shane, bakit 17 simbolo lang meron tayo? Ang dami pa nating tunog Sa simple lang, Lizzie, 3 panti ng 40 na katinig lang kasi ang baybayin at ang isang pang fun fact at ang ating mga inang noon ang nag-isisiping guro ng pagbansa ng pagsusulat. So go Ma'am Shees! Pero dumating ang Kastila, so sila ang nagdala ng alpabetong Romano. So imagine, 200 yung wikain o dialekto na tayo noong 1521. So tapos nag-iba ang font? At Prof, ito ang tiya. Hindi naman lang tayo nila tinuruan ng Spanish. Pinagkait na nila yung wika nila sa atin. Bakit? Kasi ayaw nilang magkaisa tayo at maging too powerful. Pero ang resulta sa panahon ng revolusyon, ang Tagalog ang naging wika ng pagkakaisa. Gamit na ni Bonifacio sa Katipunan ay historical bombargan. Next villain! Joke lang. Ang mga Amerikano. Di ba sila ang nagdala ng global language na Ingles bilang wikang panturo? Na 3 R's. Ito ay ang writing, reading, arithmetic. Pero Prof, may nagprotesta si Vice Gobernador General George Bote na nagsabi noong 1931, hindi kailanman magiging wikang pambansa ang Ingles. A true visionary. At dito nag-shine ang Tagalog. Sa panahon ng Hapones, inituro ng Nipongo para mas ginagamit pa rin ang Tagalog. Sabi ng Ordinance Military Balagtaan 13, Tagalog at Nihongo lang ang opisyal na wika, kaya ginitong panahon ng panitikan ito. Huh? Wait, what? Salamat pala sa Hapon, no? At nagkaroon ng bus ang ating panitikan. That's a plot twist. Ngayon, ang climax, okay? So, 1935 sa Ligang Batas, Artikulo 14. Okay? Ano yan? Hindi ko kasi alam yung ano eh. Yung Tagalog, sorry. 14. 14. Okay, ulitin ko. Artikulo 14, section 3. Tama ba? Tama. Okay. So, sinisimulan na ang pagtatag ng pambansang wika noon. Ang pinakamahalaga sa 1937, kautosang tagapagpaganap bilang 134, Tagalog ng wikang pangpatayan. So for 1940, Batas Commonwealth bilang 570, ang wikang pangbansang Filipino, with a P, ay magiging isa na sa mga opisyal na wika. Okay, fast forward tayo sa 1978. Ano, kaya mo i-Tagalog yun? Sa Tagalog. 1978. 1,987. Kaya, Pwede na. sa 1987, tada, sa Ligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Section 6, ipinganak ang ating wikang Filipino. Wow, Tagalog ha. So at Prof, ang kautosang tagapagpaganap bilang 335 ni Pangulong Cory Aquino ay nag-utos na gamitin ng Filipino sa lahat ng ahensya. So ang ibig sabihin, hindi lang sa eskwelahan, pati sa gobyerno or government office ginagamit ang wikang Filipino. Kaya nga, guys, ang takeaway natin, ang Filipino ay hindi lang Tagalog na may F. Ito ay isang kasundaan ng lahat ng wika sa Pilipinas, isang patunay na nagkakaisa tayo. Wow, Prof. Shane! Ang dami nating natutunan at ganda pala talaga ng kwento ng ating wika. Tama. So, Wika Warriors, sana na-inspire kayo
na-inspire kayong mahalin ang ating wika at gamitin ito. So, ito ang ating kultura, kasaysayan at puso. Maraming salamat sa inyo lahat. Tandaan sa bawat salitang Filipino na binibigkas nyo at binibigyan ng buhay ninyo ng ating Pilipinong identidad. Paano ba yan? Hanggang sa susunod ulit, Wika Warriors. Ako si Rafael Kenjino Felix at kasama ko ang aking partner na si... Ako si Lizzie at paalam!